Kasi Marlon, tumitibay at nakakita tayo kahit papano ng pag-asa na si Martin Romualdez mapapakulong dahil dito sa interview ni Attorney Levy Baligot, ating hong pakinggan. Nagpatawag sila ng sample. So, sila ang pumili. Attorney, pwede ba namin kausapin ito, no? O sige, kako. So, 10 ang nag-interview sa kanila na ombudsman na lawyers. Pero, bago sila interviewin, kinausap nila ako na kung pwede, mag-focus lamang muna kay former Speaker Martin Romualdez at saka kay Zaldico, no? So, sino yung pipiliin nyo? So, attorney, sa date na ito, itong tao na ito, ganon. Sila ang pumili. Pagkatapos po nilang ma-interview yung first 8 sa pinili nila, ang sabi nila, kontento na kami. No? Ang susunod na lang namin gawin ay yung magkaroon ng walkthrough. Itetest namin sila kung totoong nakapunta sila sa mga bahay na sinasabi nila, yung mga addresses. At nakasakay ang mga ombudsman lawyers sa isang van, may driver na taga-ombudsman, may nag-video, at tinanong nila, nasaan dito yung bahay ni ganito? Bahay ni congressman ganyan, no? At sabi nila, satisfied sila, alam nila yung sinasabi nila. Kaya naman, naglabas ng public announcement ang ombudsman, di po ba? Na ang sabi ay, naniniwala kami sa sinabi ng initial na 8 na ito, credible sila kasi nandoon sila mismo. At ang sinasabi nila is based on personal knowledge, hindi hearsay. Kaya nagtataka ako dito sa DOJ, baka naman sila yung bagong spokesperson ng Office of the Ombudsman. Pero Marlon, nakakamuhi din naman talaga dahil isang linggo nakalipas na ang SONA, Marlon. Pagkatapos ng SONA, unti-unti yung mga sinabi ni Marcos na merong kaalwanan or tax relief sa middle class and all, biglang naglaho. Biglang yung systems laws bilang kinwestiyon mismo ni MVP. Sinong magkakarga? So it's like, sabi nga natin, it's like Bongbong Marcos crafting his SONA speech na sabi naman niya siya ang susulat without really involving the stakeholders na how doable is this one, how feasible, ano ang study, we have to have something for the Filipino people. Ito yung pagkakamali, Marlon, na yung achievement mo band-aid achievements. Titingnan natin kung mangyayari yan kasi kailangan pa rin dumaan nga sa due process, Marlon. Kagayan, Marlon, ng obvious extension of due process to Martin Romualdez. Diba? Yung Martin Romualdez for how many months? Since the time na siya ay ikinanta ng kanyang dating BFF na si Zaldico, hindi pa rin maipasok-pasok. May nakalabas na pero bakit nauna pa sa ibang kaso naman na pinipilit lang yung mag-inang Loren and Leandro, Marlon. So ang ina-expect natin dyan ang susunod kasi ang tutok ng tao, Marlon, lalo tag-ulan yung flood control. Where is Martin Romualdez? Why is Martin Romualdez in the loose na hindi pa nandyan at na ipapasok? Why are we able to hear Martin Romualdez say na gawin natin ang tama kung si Martin Romualdez naman ang gumawa ng nuknukan ng mali dito sa budget natin na lumulubog sa ating bansa ngayon? Yung mga tubig baha na yan, nagpapalubog sa bansa natin. Take note yung pagsasampa ng kaso, mismo si Bongbong Marcos ang nagsabi nito sa mismong SONA niya. So sisingilin ulito sa kanya. At kapag minaniobra nila yung kaso ni Martin Romualdez, lalo lamang magagalit ang sambayan ng Pilipino. At lalo lamang malulubog yung trust and approval ratings ni Bongbong Marcos. So pag hindi nagpakatotoo ang Bongbong Marcos sa sinasabi niyang ito, para patunayan niya na hindi lang siya pangulo ng kanyang pamilya, kundi pangulo siya ng sambayan ng Pilipino, inaantay po ng sambayan ng Pilipino na humimas ng malamig na rehas na bakal ang Martin Romualdez. And hindi lang si Martin Romualdez, pati yung budget secretary niya, pati yung DPWH secretary niya, pati
yung mga kongresista pa na sangkot sa pagpirma sa maanumalyang budget. Totoo yan. But let me quickly, Marlon, charge my PC. Wait lang. Okay lang, go lang. Wait. Yan, may due process pa ba sa admin? Sabi ni Manuel Kamama. Ang nangyayari po, selective process po. Hindi po due process. Ayun, maganda yon, selective process. Yan sinabi mo yan, Marlon. Selective. Pero tama ka, no? Singilin din si Amena Pangandaman, hindi pwedeng pretty-pretty ka dyan sa labas. Girl, hindi pwede. And then, of course, to Secretary Bunuan, na sinabing mag-state witness, if the condition or the health of Senator Rodante Marcoleta, na we would like to assume magkaedad lamang sila, can bravely, di ba, endure all this injustice sa kanya while inside, dapat kaya mo rin. Hindi naman pwedeng head of agency ka tapos sasabihin mong wala kang alam. 'Di ba? Kaya dito, Marlon, matetest yung hustisya na sinasabi ng ombudsman, DOJ, or kung sino pa man, no, ang makakapagpakulong kay Martin Romualdez, na matuto ka dyan sa loob. At hindi rin pwede, Marlon, na kakasuhan nyo siya pero for the bailable offenses only. Cannot be. You have to suffer the same consequences as what you have put others into. Diba? Kasi Marlon, tumitibay at nakakita tayo kahit papano ng pag-asa na si Martin Romualdez mapapakulong. Dahil dito sa interview ni Attorney Levy Baligot, ating pakinggan, nagpatawag sila ng sample. So, sila ang pumili. Attorney, pwede ba namin kausapin ito, no? O sige, kako. So, 10 ang nag-interview sa kanila na ombudsman na lawyers. Pero, bago sila interviewin, kinausap nila ako na kung pwede, mag-focus lamang muna kay former Speaker Martin Romualdez at saka kay Zaldico, no? So, sino yung pipiliin nyo? So, attorney, sa date na ito, itong tao na ito, ganon. Sila ang pumili. Pagkatapos po nilang ma-interview yung first 8 sa pinili nila, ang sabi nila, kontento na kami. No? Ang susunod na lang naming gawin ay yung magkaroon ng walkthrough. Itetest namin sila kung totoong nakapunta sila sa mga bahay na sinasabi nila, yung mga addresses. At nakasakay ang mga ombudsman lawyers sa isang van. May driver na taga-ombudsman, may nag-video, at tinanong nila, nasaan dito yung bahay ni ganito, bahay ni congressman ganyan, no? At sabi nila, satisfied sila, alam nila yung sinasabi nila. Kaya naman, naglabas ng public announcement ang ombudsman, di po ba? Na ang sabi ay, naniniwala kami sa sinabi ng initial na 8 na ito, credible sila kasi nandoon sila mismo. At ang sinasabi nila is based on personal knowledge, hindi hearsay. Kaya nagtataka ako dito sa DOJ, baka naman sila yung bagong spokesperson ng Office of the Ombudsman. Ginagamit na, Marlon, ang statements ng ating mga makikisig na dating sundalo. So ngayon, the question, sige, nandyan na. Yan na yung foundation ngayon ng kanilang pagdinig sa kaso ng kay Martin Romualdez and cohorts, 'di ba? And et al, 'di ba? Fine. But the question, ibalik natin doon sa paggamit ng mga salaysay ng mga 18 Marines natin, Marlon. It should follow na since ginamit nyo ang kanilang statement, it should follow na dapat dissolve lahat ng kaso nila for cyber libel. Tama ba o hindi? Tama. Kasi ginamit ninyo yun. Yung paano kung let's say si Erwin Tulfo, di ba, nasabi siya. At isa dun sa sinabing sinampol nila na, sige nga, sinabi ninyo na puntahan puntahan natin ngayon, binibideo and all. Paano kung totoong napuntahan? Should Erwin Tulfo drop or along the process just allow it na masabing hindi sila guilty of cyber libel? Alam mo pa, sa pinakamalaking tao pa nila ginagamit yung mga statement ng Marines. alam mo pa, maganda yung puntos mo, no? Ang problema, yung direction ng investigasyon ng ombudsman na bakit Zaldico lang muna at saka Martin.
Hindi natin sila masisisi kasi ang dami talagang taong involved dito. Bakit kailangan piliin? And doon sa sinasabi mo, dapat naman talaga, kung credible para sa ombudsman, yung testimonya ng mga sundalong ito, ito na rin yung dapat maging basura. Maging dahilan para ibasura yung mga cyber libel na tinatanggap nila mula sa mga personalidad na binabanggit nila at sumisipa pabalik para sila gipitin sa pamagitan ng pagsasampa ng kasong cyber libel. Ngayon, kung ang testimonya ng mga ito limited lamang patungkol kina Martin at kay Saldico, paano naman nila magagamit kontra pabalik sa kontra demanda yung kanilang testimonya sa kunwari na lang sa isinampang kaso ni Erwin Tulfo. Sa madaling sabi, limited lang rin yung detalyeng maibibigay ng mga sundalo at hindi nila mababanggit yung patungkol kay Erwin Tulfo, yung patungkol kay Trillanes, at patungkol pa kung sino mang Poncio Pilato. Hindi tayo abogado, pero ako, sa bagay, kay Atty. Levy yan, pumayag siya para lang mapakita kung gaano ka-credible yung mga kliyente niya. Kaya lang, Consistent. oo, parang sa tingin ko, parang may, sa personal ko to, of course, mas magaling si Atty. Levy, hindi natin question, personal ko to, baka may magbasa naman. Parang may mali. Bakit kailangan mong i-contain lang yung detalye na nalalaman ng mga sundalong ito, i-contain lang kay Martin sa kay Saldi? Bakit hindi lahat? Para magkaalaman na. Kasi, Pam, ang direksyon ng investigasyon ng ombudsman, kaya ayaw nilang ipakulong itong mga kontraktor na ito, itong ilang miyembro ng Quadcom, kasi ayaw nilang mabawasan sila ng kaalyado at ayaw nila na itong mga kaalyadong ito, pag pinakulong, nasangkot sa flood control scam at maleta scandal, na sisipa rin pabalik at dadami pa ang pangalan na ituturo si Bongbong Marcos, Lisa Araneta Marcos, bilang mastermind sa multitrilyong iskandalong ito. Pero panghawakan naman natin, kahit gaano kasinungaling ang mamang ito, panghawakan natin yung kanyang sinabi na he won't go down alone. Pag Pero ito yung nakarang statement niya, di ba? Ang gusto niya, patas na pagdinig lang. O nasa na yung angas mo, Martin Romualdez? So bahagi na ba ito ng transcript? Bigla kang lumambya? Di ba? we have the material, Marlon. Let's read that. Ang sa not this one. Hindi ko pala naisampa, but we'll tackle that later on. Where I think tama nga. Wait lang. Iakyat ko lang. Where Martin said na yung statement niya, Marlon, pantay na hustisya lamang ang hinihingi ko, but the ombudsman is using witnesses he himself and now the DOJ have already publicly discredited and who are now facing cyber libel and perjury charges. Ito ba ang patas na investigasyon, mga testigong ibinasura na kinasuhan pa ng cyber libel at perjury? Gagamitin pa rin para lang ituro ako at ako lamang. Hindi ako uurong sa laban na ito, hindi ako matitinag, gawin natin ang tama, sabi ng taong gumawa ng maraming pagkasama-samang mga mali, Marlon. Okay, ako minsan, nung nabasa ko ito kahapon, Marlon, ang nasambit ko lang parang deserve. Kasi paano mo ba hindi binigyan ng tamang proseso si VP Sara nung ikaw ang namumuno sa Kongreso? Paano mo nadulas ang isang Stella Kimbo na sinabi niyang let's stick to the script, diba? Paano mo, Martin Romualdez, ginamit ang isang Zaldico na ininsulto ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa nung sinabi ng anong shiminette na yan, diba? We cannot help but say deserve. Ako personally, I cannot help but say deserve, karma and all, diba? Lalo yung binubugbog niyo pero patuloy na tumataas ang rankings pagdating sa survey. Pero bakit siya ang ini-impeach? 'Di ba? Yung hiling mo, Martin Romualdez, ng due process, yan yung isang bagay na hindi mo binigay sa kapwa mo na opisyal ng gobyerno. Kaya deserve. Yung pantay na hustisya na sinasabi ni Martin, sigurado ka sa salitang mo to? Sa salaysay mo to? Yung pantay na hustisya,
Asan yung pantay na hustisya na hanggang ngayon, yung mga kasamahan mo sa Kongreso, wala pang nakakasuhan. At nililibang ng gusto yung sambayan ng Pilipino para ilayo yung tunay na issue ng Maleta Scandal. At napupunta na sa kasong plunder sa illegal donation, pagtanggap ng donasyon, di ba? Campaign donation kay Senator Dante, kay Congressman Mike, tapos yung kay Senator Jinggoy, kay Senator Bong Revilla. Kung sigurado ka sa sinasabi mong pantay na hustisya, patunayan mo na yung sinasabi mo na hindi ka lang basta ilahing pababa, kundi may mga isasabay ka. Isama mo na yung mga tuta mong mga kontraktor at inguso mo. Hindi yung babalik rin mo, dadaanin mo sa mabuting malambot na salita na pantay na hustisya, pero ang totoo niyan, ikaw mismo hindi pantay ang pagtingin mo sa mga kalaban sa politika dahil ang inaasinta nyo talaga, tama sabi mo Pam, si VP Sara lang, at pagkadating na sa mga kalyado, ayaw nyo tingnan. Ngayon, Martin Romualdez, huwag ka nang magpabebe dyan at huwag ka nang magpabiktim. Dahil ang tunay na biktima rito, hindi ikaw. Ang tunay na biktima rito, sambayan ng Pilipino. Oo, wag kang pabonjing. Marlon, nasa Senado ba tayo para marinig yung ganyan? Naglalaro ka ng ballpen, no? No, napansin ko lang and gusto ko lang i-lighten yung moment kasi nagiging seryoso tayo, nagiging galit tayo eh. Nag-uumapaw yung ating nag-uumapaw ang muhi kapag ang topic si Martin Romualdez. Pero Marlon, nakakamuhi din naman talaga dahil isang linggo nakalipas na ang SONA, Marlon. Pagkatapos ng SONA, unti-unti yung mga sinabi ni Marcos na merong kaalwanan or tax relief sa middle class and all, biglang naglaho. Biglang yung systems laws bilang kinwestiyon mismo ni MVP. Sinong magkakarga? So it's like, sabi nga natin, it's like Bongbong Marcos crafting his SONA speech na sabi naman niya siya ang susulat without really involving the stakeholders na how doable is this one, how feasible, ang study, we have to have something for the Filipino people. Ito yung pagkakamali, Marlon, na yung achievement mo band-aid achievements, 'di ba? Yung achievements mo na sinasabi mo achievement lang 2 weeks prior your SONA, 'di ba? So ibig sabihin, Marlon nga ang band-aid nga ng sugat or yung ano tawag doon, yung white na tela, yung gasa. boss o yung gasa, diba? Yung gasa, minsan nga half the day papalitan mo na, 'di ba? Lilinisin mo na. Tama. Do you expect a band-aid na hindi naman maatindi ang kapit to last for 2 weeks? No. Papalitan mo yan. Minsan nga matter of hours kasi naulanan ka, nagpawis ka, papalitan mo ka agad. Marcos founded his SONA achievements based on this band-aid achievements na ginawa niya without really involving the stakeholders. Because, Marlon, ano ang sinisigaw ng maraming stakeholders ngayon? Una, sabi ito ni Sir Donald Lim na Management Association of the Philippines President, where he said, if you are going to give a lot of tax relief to middle class or to workers, employees, then who pays? Where will the money come from? Hopefully, it's not at the expense of the private sectors. Right now, businesses are already under heavy stress from high energy costs, geopolitical uncertainties, good thing binring up niya to, and weak consumer spending because walang pera ang tao, Marlon. And it's easy to make promises. It's easy to say a lot of things. The check for the final SONA is how many of these will you really accomplish? Actually, Marlon, para lang dire-diretso, mali nga yung tanong niya yun. The check for the final SONA is how many of these will you really accomplish? Because SONA is meant for a stage to already drumbeat what you have accomplish. Yung natapos mo na, yung naibigay mo na, yung sumakses ka na, hindi yung you will accomplish. Will kasi is future tense. Gagawin mo pa lang, patapos na termino mo, ngayon nangangako ka pa rin.
Yun yung sinasabi natin. So ngayon, dahil tapos na ang SONA, gumuho ng ulit ngayon ang mga pangako. Dahil walang totoong achievement. Diba, unti-unti naglaho. And then, here we are, siguro, probably, because may due process, deserve naman talaga makalaya siguro ni Senator Bong Revilla, Marlon. Pero, bakit right after SONA nangyari? Bakit right after SONA? And he was the very... malaking problema. Ito malaking problema ni Bongbong. Actually, hindi lang si Donald Lim, nakita pa tayo yung kay Stephen Kua. Yes. Yung tungkol naman doon sa, I don't know kung nandiyan yung material sa'yo, Pam, no? Ito lang Yung damaging effect nung yung oil price increase. And Pam, pinagmalaki rin sa SONA ni Bongbong Marcos yung kanyang National Emergency on Energy, di ba? May naramdaman ba tayo? Dineklara yung National Emergency on Energy. May naramdaman ba tayo na naibsan yung pagsingil sa mataas na singilin sa gasolina, sa kuryente at bilihin? Kasi yung epekto nito pagka sinabing kuryente, epekto pag sinabing langis krudo, ang epekto nito pagkain din. Pagkainan ang direktang epekto nito. At yung pang-araw-araw na kabuhayan ng mga kababayan natin. And ang mga nagsasalita ngayon, yung mula na sa mga business sector. Dito na sumasalamin yung survey ng SWS na ultimo class A, B, C, D, E, galit at dismayado na sa Marcos administration dahil wala tayong nararamdaman na may nagtatrabahong Pangulo para talaga sa kapakanan ng bawat Pilipino. Totoo, Marlon, no? Pero, on the brighter side of things, Marlon, no? Yan, oo. Congratulations naman sa natatanging ilaw sa pinagdadaan ng dilim ng ating bansa. Isang proud moment naman diyan, Marlon, at masigabong palakpakan. Kay Alex Yala na nanalo ngayon lang sa quarterfinals match against kay Ukrainian tennis player Elena. Paano babanggitin to, Pam? Is Vitolania. Vitolania. Yon sa Mubadala DC Open, Pam. Pasok niya sa semifinal para sa bansa natin. Oo. She is the only bright spot in the gloomy situation of the country now. Sana naman huwag nang sakyan o angkinin pa ni BBM ang accomplishment na ito ni Alex Ayala. Baka malasin. Marcos, diyan ka lang sa Gedli. Baka Marlo, yung sinasabi mo? Last man na? Last man sa Gedli, di ba? Last man sa Gedli. Baka malasin si Alex Ayala. Wag mo munang i-jinx, okay? Wag kang sumakay sa kanyang success. Let her create her own story. Baka naman yun makadagdag sa dilim na dinudulot mo sa bansa. Although Pam, dumalaw to nung nakaraan sa Malacanang, di ba? Siyempre, binigyan sorry Marlon, para magliwanag dun yung sa dilim na dinudulot ni Marcos sa bansa. Sorry, go ahead. Pam, galing din ng Malacanang si Noli Yala. Si Alex Yala, no? Gusto ko lang linawin dito, Si Alex Yala po ay pamangkin ni Philippine Sports Commission Chairman Noli Yala. Sa mga taga-tangkilik po ng PBA, kilala po si Noli Yala sa sports. At naging chairman siya. Pam, kung natatandaan mo, sinibak to ni Bongbong Marcos. Winalang niya to. Alam mo paano sinibak to? Aba, naka-duty pa si Chairman Noli Yala. Wala siyang kaalam-alam, hindi siya kinausap na yung kapalit niya nandyan na pala. No, yung paper nung kapalit niya, biglang inakyat sa kanya from the records at sinabing, Chairman, may kapalit ka na pala. Ganyan, di ba? Tapos ngayon, sasakyan mo yung popularity ng pamangkin na si Alex Yala. Kapal ng mukha mo, Bongbong Marcos. Huwag nating kalimutan na mga katetet ka Ebon. Isa sa mga government official na sinalbahin ng Marcos administration yung tsuhin ni Alex Yala na si dating Philippine Sports Commission Chairman Noli Yala. Yes, tama yan. No? Congratulations, nakaka-proud, no? Yung kasi ang bata-bata,
Although mas marami, Marlon, marami din naman nagdadala ng karangalan ng mga manlalaro sa ating bansa na Alex Ayala is probably from a well-off family because she can afford this. She can, at maraming sponsors na nandyan nakikita natin sa tsapa ng kanyang mga sinusuot. Paano naman, Marlon, yung Pero hindi iba? siya nepo, baby. May kaya sa buhay. Okay. Pero, ang tanong kasi natin dito, paano yung iba na nagbibigay ng karangalan sa bansa pero cannot sustain or afford to compete globally because wala ngang, Marlon, puso ang gobyerno pagdating sa pag-aaruga sa kanila. Pansinin natin pabata ng pabata ngayon yung mga kabataang nasasangkot sa krimen. Na dapat, yung mga previous administration, pinapalakas yung programa sa pangkalusugan, programa sa sports. Ngayon, may napapansin ba tayo, programa sa sports? Wala. Ano nagiging ehemplo ang Palasyo ng Malacanang dahil tumatanggi ito magpasailalim sa hair follicle drug test? Ang ehemplo rito, yung mga kabataan ngayon, okay lang gumawa ng krimen, okay lang maggumitit ng pulburon. Kasi yung presidente nga natin, ayaw magpasailalim sa hair follicle drug test na dapat isa siyang mabuting ehemplo sa kabataan. Anyway, ano ba naging buhay kabataan ng isang Bongbong Marcos? Maliban sa pagiging easy-go-lucky at sa hindi talaga nakapagtapos at walang diploma sa kolehiyo. Hindi ba yung ang issue sa kanya noon pa na tinatanggi niya yung paggamit ng ipinagbabawal na G at yung talagang yung lifestyle gimmick dito, gimmick doon? Yan ang issue ngayon. Kaya pabata ng pabata yung mga kabataan natin na nasasangkot sa krimen. Marlon, actually, this is the most practical way para maging abala ang kabataan at hindi mag-try ng kung ano-ano or mag-explore ng kung ano-anong maling bisyo. Ito yung pinaka-practical na pwede sanang pinondohan ng gobyerno. Yung you keep them busy with sports, Marlon. Diba yan naman talaga yung parte ng sinasabi niya na magkakaroon ka ng mga sports clinic, magkakaroon ka ng mga sports fest. Sa barangay, papalawakin mo ang involvement nila sa basketball, community involvement ng pagtatanim or whatever it is. Basta ang kabataan ay maging abala na sumubok ng kung ano-anong bisyo. Wala sa vaping, di ba? Wala sa scrolling. At least, you involve yourself sa community na either referee ka, coach ka, or player ka pagdating sa volleyball, basketball, badminton. Ang dami ngayon, Marlon, pickleball. Ibalik natin yung laro sa kalsada, Marlon, ng ano yung lata na ginaganon? Tumbang preso, yung chato ba yun? Chato. Shato. Yung shot put, yung ang dami, Marlon. Ang saya-saya nung 90s, ang saya-saya ng kabataan natin. Pam, alam mo, itong pamilya Marcos, kung talagang matinulang naman talaga yung kanilang lifestyle, kabataan to, sports to. Dapat yun din ang tungkulin ng majority leader na si Sandro Marcos. Nakita ba natin ang isang Sandro Marcos na naglaro ng basketball o talagang nagkaroon ng programang pang-sports? Wala. Alin nakikita natin, ang sports na napupunta niya yung F1 race. Yung nanay na dapat, di ba? Alam niya bilang nanay na malaking bagay para sa mentalidad ng kabataan yung pagka na-i-involve sa sports, yung kanilang mga anak. Ano nakikita natin? Inaagawan o tagahawak ng baso ng champagne si Chis Escudero. So, ito yung pagmumukha ng ito yung pagmumukha ng anong klaseng gobyerno tayo at paano ito gagayahin at paano sila magiging mabuting ehemplo sa mga ordinaryong pamilyang Pilipino. Totoo, Marlon, no? Napakasaya ng kabataan natin noon na yung motor skills natin gamit na gamit. Ngayon ang mga bata, drowning, nalulunod sa screen time. Napakahaba ng screen time. Na maghapon na kayo ko. Yung yuko na nirereklamo natin noon, Marlon, yung sa magsasaka lang, na maghapong ginagawa yung pagyuko. Pero ngayon, yung pagyuko talagang naging alipin tayo ng ating mga gadgets. Yung mga bata ngayon, sabihin mo kung ano ang piko. Yung mga anak ninyo, sasagutin, what's piko, ma'am? Hindi pa makapagtagalog.
ng tuwid. Diba? Sana yun ang ibalik, no? Yun ang bigyan at tutukan ng pondo. Dahil Marlon, since it's Ghost Month, we are entering into the season naman ng budget after the Ghost Month. So, anong lalamanin ng budget? Ano na ho? Ito ba with all due respect, ano na po pala ang direksyon after the oral arguments from the Supreme Court, 'di ba? Ano ho ang mangyayari diyan? Inaabangan natin 'yan dahil magbubukas na ang budget season. Nandiyan Marlon na nagbabudget season tayo. Nag-i-impeachment sila. May regular session, 'di ba? So ngayon, mapapagod ang Kamara, lower at upper house. And also in question here, how will you treat the office of the Vice President pagdating sa kanilang budget? Babastusin ninyo, bababuyin ninyo, o ibibigay ninyo finally this time around yung parliamentary courtesy na deserve niya? Tingnan natin. Yan ang malungkot, Pam. So, congratulations again kay Alex Ayala. Pero meron tayong pasinetch itay, Marlon. Hindi mo naalala? Yung bar flanker. 3 beses na pala daw nag-flank ng bar, kaya nanganga pa sa impeachment process. Kaya ang mga naitanong, yung clerical process lang ng encashment. Pam, kaya pala, para silang na-insulto, nung sinabi ni Atty. Binluan na ang score sa bar exam ni Vice President Sara Duterte ay 85, 86. Basta nasa 8. Kasi meron pala rito sa prosecution panel na bumagsak sa bar exam. Not once, not twice, but thrice. Tama ba, Congressman Joel Chua? Ito naman, sinetch itay nga eh. Tinatanong lang natin, baka kilala niya eh. Spoiler. Kayo, Marlon. Kung sa kanya mo pinili magtanong, edi kay Atty. Binluan na lang ako magtatanong. Ang galing mo, nadali mo. No? Parang alam nila. Tapos, kung lait-laitin nyo si BP Sara, di ba? Yung may tropa kang hindi marunong mag-blind item. Si Marlon. Spoiler. Hindi, kasi nakita naman natin, nilalabas na rin naman ng ilang Oo. Ayun. Again, congratulations to Alex Ayala. Galingan mo pa and make your mama proud, make your family proud, and make this country proud. No? Ikaw na lang ang natatanging ilaw sa dilim na dinudulot ng Marcos administration. And of course, merong mga alitap-tap na ilaw dyan, Marlon, no? Na kapag pinagsama-sama, bubuo ng isang mas malaking liwanag. At mangyayari lang yon kung wala yung mas malaking pambansang panggulo ng Pilipinas na si Marcos. Sana dumating yung time na umayos siya, no? Regardless kung yung time na yon yung pananahimik mo sa iyong private moment, sa last sunset of your life, bahala ka na dyan, wala na kaming pakialam sa iyo. Magiging busy ang sambayan ng Pilipino pag alis mo sa paglilinis sa kalat na iyong idinulot at sa pagkakaguho ng bansa na ikaw ang gumawa. No? Tutulong ang sambayan ng Pilipino kay VP Sara na inaasahan natin magiging presidente. Aalis ba? Tanong natin sa pakulay ni Starry Night. Maraming salamat. Pakulay rin. Thank you. Kay Candy, maraming salamat. Kaway-kaway kay Abby Queen, maraming salamat. We miss you, girl. Thank you. So yun, it's the weekend, Marlon. Anong plano mo? Bukas, probinsya tayo. Pero kailangan bumalik ng Maynila at pauwi naman si engineer. Ayun. Yes, yon. Maraming salamat sa ating lahat. Mag-iingat po. Even if we see the haring araw dito sa Kamaynilaan, tayo po ay dapat mag-prepare na ng ating mga essentials, no? Para sa susunod na linggo sa paparating na mga pag-ulan. Nandiyan ho ang flashlights, battery, kandila, and food stocks, no? Mga delata. Saka yung mga dapat lumikas sa hanggat maaga, maganda ko lumikas. Huwag nyo nang antayin pa, alisin pa kayo ng gobyerno. Dahil wala akong gobyerno talaga ang tunay nagtatrabaho ngayon. Merong tanong dito, Marlon, no? Jekong King Pam, tanong lang, si Sara ba ang president niya sa 2028? We don't know, sir, but
But that should not limit us in celebrating her win. Regardless kung si Leni po ang kanyang presidente, kung si Risa Ontiveros, si Nick Torre ang kanyang presidente, o sino pa ba mga naghahangad na maging presidente, si Lisa Marcos ba yan o ano, it should not limit us from celebrating her wins na ang karga naman hindi lang para sa kanyang sarili kundi para sa ating bansa. Mas maging ano po tayo, mas maging responsable po tayo sa pag-aangat po ng diskurso natin sa publiko. So not that I took it the wrong way, but I know where you're going dapat ganon. So kung hindi po si Sara ang kanyang presidente, does that make her a loser even if with all the trophies that she earned for the country? Basta malinaw ho yun. Maliban sa napakagaling na bata ni Alex Yala, ang tsuhin niya ho, na si Noli Yala, isa ho sa sinalbahe ni Bongbong Marcos at ni Lisa Araneta Marcos dahil tinanggal ito sa pwesto bilang PSC chairman nang wala man lang kaabi-abiso. But then Marlon, again, for me personally, Alex Iyala is a different person from her tito or anyone else. I know, So, Pam. I know. Kasi ang linya mo kanina, wag sanang gamitin. Ako naman, may gana kang gamitin ito, itong popularity pagkapanalo ng isang Alex Yala, sinalbahe mo nga yung Chewy. Ako yun lang naman yun, Pam. Bigay mo na sa akin yun. Mm-hmm. Yeah. We'll see. More wins to come. At yung pag-iingat, Marlon, mahirap yan. Ha? Kasi ikaw nga na golf, na anong tawag dito, yung nababali. Frozen shoulder. Frozen. Ito pa na strenuous talaga yung activity at palo, no? Kasama na ang takbo. Oo, tsaka ano yan, Pam, yung talisod, yung kasi lahat ng katawan mo gumagana dyan. Mahirap na laro ang tennis. At saka yung yung winning move niya na nadapa siya, pero napalo pa niya yung bola, no? Yung tapilok delikado rin 'yan, no? Yan yung tapilok. Si Marlon nga na magaspangandaan nadudulas eh. Blades ka ba? Maraming salamat po sa inyo. Happy weekend muli. Ako po sa